tayo po ay medyo nagkaroon po ng delay. Ngunit ang lagi po ang Diyos, lagi po niya tayong naantay at lagi niya po tayong titingnan yung ating pong puso. Sa ating pong gabi nito, sa gabi po ngayon, ay tiyataas po natin sa Kanya. Tayo po ay magkaroon po ng pananalangin. At bago po tayo magsimula, nais po namin dalhin kayo at sa isang pananambahan sa ating pong Panginoon sa gabi nito. Hallelujah. Salamat po. At sana nga po, ang mga kapatid po namin, nasa iba-ibang lugar na kanilang pumuntahanan, tayo po ay magkasama-sama sa ilang sandali, sa ilang oras, para po tayo ay patuloy na hingin natin sa Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya at patuloy po natin dinggin ang Kanya pong naisin sa buhay natin. Hallelujah. Hindi po tayo po ay magsisimula sa pamamagitan ng awitin para po sa Panginoon. Amen. Ang gandang gabi po at patuloy natin papurihin ang Panginoon. Inihag natin na ang kailanman hindi siya nagkulang sa atin. Sa kabila ng ating pinagdaraanan, kanya-kanya nating pagsubok na nararanasan, patuloy natin alalahanin na ang Panginoon di kailanman nagkulang sa atin. Amen. Patuloy natin tumahiyag sa awiting ito. Hallelujah. Yes, Lord, purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan,
katiyakan ng inyong pong mga pangako na inyong pong mga salita, Lord, na kahit kailan hindi ka po nagkulang sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, Lord God, tinataas po namin sa inyo ang prayer meeting na ito, Lord God, sa Yes, paghatid Lord. po ng inyong mensahe, patuloy pangunahan si Pastor Jimmy, Lord God, at patuloy, Panginoon, na biyayaan po ninyo siya ng anointing nagmumula sa inyo, upang malaya po niya may pahayag ang inyong mensahe sa bawat isa po sa amin sa gabing ito. At wala pong ibang mapapurihan, O Diyos, wala pong mga dakila at mapasalamatan, kundi ikaw lamang aming amang nasa langit. Ito po ang aming samot panalangin sa inyo, aming Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. and Amen. Amen. Hallelujah. Tunay nga, ang Diyos natin po ay napakabuti at walang hanggan ang pag-ibig niya sa atin. Lagi po siyang may ginagawa sa atin araw-araw. Mga bagong bagay na nangyayari sa buhay po natin na nagpapakilala, nagpapakita kung gaano niya tayo kamahal. Kaya sa gabi na ito ay patuloy po nating alamin ang mga bagay na nais pang gawin ni Lord sa ating mga buhay. Nais ni Lord ay pagpalain niya tayo, lagi niya tayong sagutin, lagi niya tayong katagpuin sa ating po mga pangailangan. Kaya sa gabi ito, tayo po ay sandali ang manalangin at tingin natin sa Diyos yung kanya pong patnubay sa ating pong pag-aaral nito. Panginoon, kami po ay lubos nagpapasalamat at nagtitiwala po sa iyo. Sa gabi nito, ang patuloy po namin dalangin, patuloy po buksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang buo po namin pagkatao, at ikaw po ang patuloy na manahan sa buhay po ng bawat isa. Gamitin mo po ang lingkod mo para po maibahagi ng maayos. Pagpalain mo po at Lord, ang patuloy po namin dalangin, Lord, lahat ng kabutihan, lahat ng magagandang bagay ay marinig at makita po namin sa gabi nito para po makapagbigay patuloy na kalakasan at katatagan sa aming pong pananampalataya. Lord, salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay nasa time para po tayo manalangin. Ito po ang araw ng ating po panalangin. Subalit, gusto po nga sana pakinggan po natin ang sinasabi po sa Jeremiah chapter 7 verse 5 and 7. Ang sabi po sa Jeremiah 7, 5 and 7, if you really change your ways and your action and deal with each other justly, then I will let you live in this place, in the land I gave your forefathers forever and ever. Amen. Sabi po ni Lord, isang kondisyon ang binigay po sa atin. Sabi niya, ang binigay ng Diyos sa mga tao, kung magbabago kayo at papalitan ninyo ang inyong mga pamamaraan, haya po kayong manahan sa lugar na ito. Natural ang pinag-uusapan isang bayang pinagpala, isang sitwasyon sa buhay na punong-puno ng pagpapala ng Diyos. Parang nakikita ko, parang may kaugnayan din po sa ating sitwasyon po ngayon, ang ating pong pinagdadaanan sa ating ni Lord. Tayo ay bibigyan ng isang lugar, isang bayan. Kung patuloy po tayong ibahin po natin, babaguhin po natin yung ating po mga pamalaan. Ano yung mga pamalaan nito? Kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Siguro, ibig sabihin, yung dati nating mga ginagawa ay huwag na natin ulitin pa. Magbago tayo at si Lord yung magbibigay sa atin mga bagong paraan ito para makantan natin yung pagpapala na ibibigay po sa atin. May sabi nga po doon, type po natin, ways God is able to give us abundant life. Sabi doon, ways, mga paraan kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Paano tayo niya pagpapalain. Pero ang sabi niya po doon sa ating pong binasa sa Jeremiah ay huwag
baguhin na natin yung ating po mga dating ginagawa. Ano ba ating po mga ginagawa? Ano ba dapat ating baguhin? Ang una daw po, stop childish thinking. So, sabi ni Lord ay itigilan ang isip bata. Pwede magmukhang bata. Yun ang ginagawa na ng marami ngayon. Nagpapahabata. Pero ang sabi ni Lord, tigil na yung isip bata. Panahon na para baguhin natin yung ating pong mga pag-iisip. Tumingin na po tayo at manahan na po tayo ng matured. Mamuhay na po tayo ng reality. Yung realidad po natin ngayon, nasa panahon po ngayon, pinapakita ni Lord kung ano ang dapat po nating lakaran, kung ano po ang dapat nating gawin. At sabi niya po doon, itigil na natin yung isip bata. Ano ba yung bata? Sino ba yung bata? Ano ba yung ginagawa ng mga bata? Yung bata, wala siyang ginagawa, kundi hingi ng hingi. Pengin noon, pengin nito, bigyan niyo ako nito, bigyan niyo ako noon. Ang mga bata, alang ginagawa, kundi hingi ng hingi. Pero sabi dito sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20, sabi po doon, brothers, stop thinking like children in regards to evil, be infant, but in your thinking be adult. Amen. Kaya mga kapatid, sabi niya, huwag kayong maging bata, maging tulad ng mga batang walang muwang sa kasamaan, ngunit maging tulad kayo ng mga matatanda sa inyong pangunawa. Amen. Paano ba isip bata? Amen. Ano ba yung bata na siyasay po natin? Yung sabi po kanina, laging hingi ng hingi. Gusto laging inuunawa, laging inaamo, sinusuyo, sinusundo. Siguro ngayon, mga kapatid, bilang tayo po ay may mga edad na, tumanda na nga po tayo sa ating pong iglesia. Nagkaroon na nga po tayo ng malalim na pangunawa sa mga nakikita po natin sa ngayon. Siguro sinasabi po ng Lord dito sa atin yung stop childish thinking. Huwag na tayong tumulad sa mga bata na gano'n nga po, lagi penge. Hindi po. Umilos na nga po tayo na kung sino nga ba tayo. Ano ba yung bahagi natin? Ano ba yung ating katayuan bilang manampalataya? Ano ba yung ating pong bahagi o yung sitwasyon po natin sa ating pong iglesia? Sino ba tayo sa ating pong iglesia? Hindi po ba mga kapatid? Huwag na tayo na laging inaamo. Meron po tayong dapat ginagawa na alam na natin kung ano yung mabuti, kung ano yung masama. Alam na natin kung ano yung kailangan ng ating pong iglesia sa ngayon. Hindi na po tayo dapat sabihan araw-araw, linggo-linggo na ganito. Meron po tayong isip. Sabi nga ng Panginoon, maging mature na po tayo. Alisin natin yung mga bagay na hindi naman karapat-dapat. Bigyan natin ng pagkakataon sa sarili natin na maging bahagi ng pag-unlad, paglawak, pagtatag ng kaharian ng Panginoon, yung kanya pong iglesia. Hindi po ba mga kapatid? Ito po yung nais ng Panginoon, itigil na natin yung isip bata. Huwag na tayong lagi gano'n na tumatawag lagi tayo, humingi tayo sa Diyos. Alam naman ng Diyos yung ating po mga kailangan. Alam niya man niya yung ating po mga dapat nating gawin. Ibigay naman ni Lord yun. Nakala na po natin, tayo na po natin kung ano tayo, mga kapatid. Ang sabi nga po dito ay, mga kapatid, huwag kayong maging bata, maging tulad ng mga batang walang muwang sa kasamaan, ngunit maging tulad kayo ng mga matatanda sa inyong pangunawa. Amen.
ang pag-iisip ng bata basta tigilan na ngayon. Dapat mamuhay na tayo bilang may isip na. Kaya sabi ko, ano ba ang bata? Sino ba yung bata? Laging, sabi nga kanina pa, niulit ko, laging hingi na hingi, inaamo, sinusuyo, sinusundo. In regards to evil, ang bata ganito, be infant, walang alam, malinis, yon. Tayo, yung mga bata yon ay walang muwang sa paggawa ng masama. Tayo, bilang may pag-iisip, alam natin kung ano yung mabuti. Ano ba yung makakabuti para sa ating pong kapatiran? Ano ba makakabuti sa ating pong paglago sa pananampalataya? Ano ba yung mabuti para makatulong tayo? Ano ba yung mabuti para maging bahagi tayo ng pag-alawak ng karya ng Diyos? Hindi po ba? Amen. Sabi nga ay maging katulad tayo ng bata sa pagsunod. Amen. Di po ba? Sa pag-iisip, dapat sa paggawa ay maging mature na po tayo. Di po ba? Yun ang narapat. Di po mga kapatid. Pangalawa, ang sabi ni Lord ay ganito. Stop ways that do not work. Yung mga sabihan, itigil na natin ang ginagawa na walang mangyayari. Gas-gas na, hindi na naman tumatalab, iniisip tayo ng mga bagong pamaraan. Iniisip tayo ng mga bagong pamaraan. Ngayon po ay merong na epektibo, mga paraan po na ma-epektibo. 1 Timothy chapter 5 verse 23, don't stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illness. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 5 verse 23, ang sabi niya po dito, nang panahon po yun ay marami pong tao ang nagkakasakit po sa tiyan dahil po sa pag-inom ng tubig, inom ng tubig. Tayo po, pagka meron po sakit sa atin, meron lang po tayo maganda, ang pinapayo po natin, minom po tayo ng tubig. Sabi natin, gamot yung tubig. Pero panahon po ni Pablo, ang kainom ng tubig ng mga tao noon, nagkakaroon po sila ng sakit sa tiyan. Bakit po? Kasi ng panahon po yun, ang kanya pong pagkukuha ng tubig ay mga balon, mga sapa, na hindi naman po malinis, hindi naman po siguradong malinis. Maaari may mga bakterya o yung may mga dumi. Kaya nagiging sanhi po ng pananakit ng kanilang tiyan. Kaya sabi po ni Pablo, minom ng konting wine. Yung wine po tinutukoy dito, yung table wine po, yung katas po ng ubas, na nagiging gamot para mawala po yung pananakit ng kanila pong tiyan. Amen. Tayo po, meron po tayong mga kinagawian, meron po tayong mga bagay na nakasanayan po natin. May mga bagay po tayong ginagawa na ito na po hiyang natin. Pero kung titingnan po natin, meron bang nangyayari? Meron bang magandang idulot sa atin? Pwede masiguro na baguhin man natin yung ibang paraan. Si Lord, lagi tayong binibigyan ng paraan sa araw-araw. Pag-gising pa lang natin sa umaga, ginagawa na ni Lord, bibigyan sa atin kung dapat natin gawin. Mga bagong paraan. Sabi nga po doon, every morning it is new, laging bago, sariwa, sa bawat umagang pag-gising natin. Kaya ang pinapakita ko lang po dito sa atin ay yung ang sabi po dito ay lagi nating gawin yung mga bagong bagay na lagi si Lord may bibigay sa atin sa araw-araw. Kasi nasasanay na po tayong ganito na lamang, no? Siguro. Ganito na siguro yung aking ibibigay. Ganito na lang siguro yung aking ibabahagi. Pero
Alam niyo po, araw-araw binabago ni Lord yung buhay po natin. Natutuwa nga po ako dati ang akin pong pamaraan noon ng pagbibigay, ng aking pong pagbabahagi sa gawin po ng Diyos, kung anong maliit. Pero habang tumatagal po, hindi pala yun yung paraan para i-bless ka ni Lord. May bagay siyang ginabibigay po sa atin. Kaya ang sabi po doon, huwag nating kagawian yung dati. Kasi sa totoo lang po mga kapatid, nasa atin pong pagtutulungan, sa ating pong mga ginagawa para po tayo magtagumpay sa yung nais po ni Lord sa buhay po natin. Alam ko po si Lord yung may gawa po nito. Si Lord po yung nagbigay po sa atin para masimulan po natin, magawa po natin yung nais niya, na magkaroon po tayo ng bagong templo na ayun nga po, sabi ko nga po ay gumawa po tayo ng iba-ibang mga paraan pa. Amen? Kami po hindi po kami nagsasawa araw-araw na saan po ba malagi sa lugar po sa 4 lanes. Mahanap po kami kung paano namin masisimulan, paano na kami makapagsimula na paunti-unti makita naman ninyo na merong nasisimulan na ang ating yung mga ibinibigay nyo para sa gawain na merong kinakapuntahan. Kaya gumagawa kami bilang mga pastor nyo, bilang mga namumuno, kung paano ang dapat naming gawin para ipakita hindi nasasayang ang inyong mga binibigay. Amen po ba? Sabi nga, yung tingin na natin yung mga dati, nating mga ginagawa. Si Lord laging may bago araw-araw sa buhay po natin. May pagpapala sa atin araw-araw na yon. Ginagawa ni Lord yon sa atin para baguhin naman natin yung ating pong dating mga paraan. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid doon? Dapat, sabi niya doon, stop ways that do not work. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Ano pa ang sumunod? Ano pang ayaw ni Lord? Stop talking when it needs to give way to others. Stop talking when it needs to give way to others. Amen. Huwag laging ikaw ang nagsasalita. Bigyan ng pagkakataon ang iba na maaring marami silang magagandang bagay na maisasuggest. Amen po. Stop talking when it needs to give way to others. Kaya maganda siguro nga mga kapatid, magkaroon tayo ng pag-uusap. Magkaroon tayo ng pagpupulong yung pamanuan ng ating pong iglesia. Naniniwala ako na hindi lamang kami ay may mga bagay na maganda na gusto namin mangyari. Kahit kayo, meron kayong mga isasuggest. Kaya titigil kami. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon para naman marinig namin ang inyong mga panig, ang inyong mga puro mga suggestion kung ano yung makakabuti. Kasi kailangan talaga magtulong-tulong tayo. Yun ang nais ni Lord para pagpalain tayo. Makita sa atin yung unity, yung pagkakaisa. Pagkaisa natin. Pero mahalaga doon, yung pagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa para maging bahagi sa ating naisin para sa ikaayos ng ating pong iglesia. Hindi po ba maganda yun mga kapatid? Alisan na natin yung ikaw na lang palagi na sabi doon. Meron ng mga
kapatid tayo, mayroong mga bagay. May ibang tao, mayroon silang magandang suggest. Bakit hindi natin pakinggan? Bakit natin dinggin ang kanila pong mga panawagan? Yung kanila pong mga nais sabihin sa atin. Hindi po ba mga kapatid? Na ito po yung gusto ni Lord to sa atin mga kapatid. Kasi napakahirap ngayon, no? Mga kapatid, napakahirap yung sitwasyon natin ngayon. Pero kung pag-uusapan, meron po magandang kalalagyan, may magandang resulta sa atin po iglesia. Amen po ba? Sabi po kasi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 29 hanggang 33, mahaba po to, sabi, 2 or 3 prophets should speak, and the others should carefully what is said. But if revelation comes to someone who is sitting down, the first should stop. No, di po ba? Meron kasi nga, meron pong tayong pwedeng marinig. Lahat naman tayo ay binigyan ng kapasyahan ng Diyos. Pwede natin marinig yung iba. Amen po ba? For you can all prophesy in turn so that everyone may be instructed and encouraged. The spirit of prophet are subject to the control of prophets, for God is not a God of disorder, but of peace. Sa pag-uusap-usap, sa pakikinig, pagbabahagi ng naisin ng bawat isa, ito ay hindi po magbibigay ng kaguluhan. Sabi po natin, ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. At tayo po ay nag-usap-usap, binigay po natin yung pinakinggan po natin yung suggestion ng iba, yung nasa puso po nila, naisa-isip po nila. Sabi po doon, magkakaroon ng kapayapaan. Pag sinabi po magkakaroon ng kapayapaan, masesettle po ang anumang ating pong iniisip na hindi po maganda. Mabibigyan po tayo ni Lord ng mga bagay na dapat po nating gawin. Ang sabi nga lang po doon, stop talking when it needs someone to talk. Kung meron po, alam po ko po, marami po tayo mga kapatid, meron po silang maraming alam. Siguro naman po mga kapatid, pwede kayong magsalita at magbahagi para po sa ating iglesia. Amen po ba mga kapatid doon? Ano pa ang sumunod? Stop judging. Stop judging. Huwag po tayo pumatol. Amen? Stop judging. Alam natin, iba-iba ang paniniwala natin ng bawat tao. At kumisan, hindi angkop sa paninindigan natin. Kaya't huwag nating husgahan o hatulan ang iba. Tigilan nating sabihan na hindi tama ang kanilang ginagawa. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Lahat naman tayo ay mayroong mga ginagawa niya na hindi, parang hindi maganda. Pero ang sabi po doon ay huwag naman tayong humatol kung nakikita natin yung kapatid natin ay nagkukulang, nakagawa ng kasalanan. Hindi man tayo Diyos para hatulan sila. Ang pinapakita po dito ang pagpapala, makakanta mo yung pagpapala na gusto mo mangyari. Dapat sa iyo sarili pa lamang, marunong ka lang tumanggap ng mga pagkakamali. Alam mo na kung sino ka, ano ba yung pagkukulang mo, di po ba?
Lahat naman tayo hindi perfect, na? Hindi naman tayo perfect. Lahat mo tayo mayroon po mga kamalian. Ito po ba mga kapatid? Romans chapter 14 verse 1 to 13. Mahaba po ito eh. Basahin nyo na po dyan sa PowerPoint. Ano po? Basahin po dyan. Accept him whose faith is weak without passing judgment on dispute matters. One man's faith allow him to eat everything, but another man whose faith is weak is only vegetable. The man who eats everything must not look down on him who does not, and the man who does eat everything but must not condemn the man who does, for God has accepted him. So, yun lang po yung babasahin ko. Ano po mga kapatid? Ang gusto ko lang pong ipakita po dito na huwag po tayo pumatol. Kung meron po tayong mga kapatid na kinakailan po nila ay gulay, hayaan niyo po sila. Kung meron po tayong mga kapatid na kinakain kahit ano, hayaan po natin sila. Lahat po ng pagkain ay ginawa po ng Diyos na malinis. Ito po ay ginawa po ng Diyos para hindi po makasira sa ating pong katawan. Meron pong, kaya sabi doon, ay huwag po nating hatulan yung ating pong kapwa kung gumagawa po sila sa tingin mo sa iyo hindi maganda, pero sa tao na yon ginagawa yon sa sarili na ayos. Di po ba? Hindi pwede natin sabihan na ang tao na yon ay gumagawa ng masama. Pero ikaw ba, yung ginagawa mo ba ay tama? Di po ba? Kasi hindi natin alam yung motibo niya sa paggawa. Meron kasi humatol tayo, ang Diyos lamang yung pwedeng humatol sa atin. Kaya, ang pagpapala, kung marunong tayo na tanggapin kung anong meron tayo. Huwag tayong laging hatol ng hatol. O huwag natin husgahan yung kapatid pa natin pag sila ay gumagawa sa yung panindigan ay hindi tama. Huwag mo natin sila hatulan. Ganun po sila talaga. Hindi po natin sabihin na mali sila. Amen po ba? Ang Diyos lamang po ang pwede magsabi kung mali po sila pagdating po ng tamang panahon na husgahan po tayo ni Lord. Hindi po ba? Amen ba mga kapatid doon? Stop judging others. Hindi po tayo pagpapalain ni Lord pag hatol tayo ng hatol sa iba. Tignan lang po natin tayo mismo sa sarili natin. Ano ba yung pagkukulang ko? Ano ba yung hindi ko nagiging bahagi o hindi ko nagagawa? Huwag na tayo magturo ng iba. Lahat tayo mayroong hindi nagagawa. At ang pinakamaganda siguro noon, pagsikapan natin gawin yung bagay na bibigay sa atin Lord. May sinasabi sa atin si Lord kung paano tayo makakatulong. Bakit hindi natin gawin yon? Huwag natin ituloy yung iba. Tayo na mismo ang gumawa. Huwag na tayong mag-isip na tayo ng mature. Maging mature na po tayo. Kasi sabi nga po, ito na ang buhay po natin. Ito na yung inilaan ng Diyos sa atin. Bilang magkakasama, magkakapatid sa pananampalataya, isang iglesia, isang pamilya na ibinigay ni Lord, binuo ni Lord sa atin. Kaya, ibig sabihin po, magmahalan tayo. Magmalasit-ritan po tayo sa bawat isa. Amen po ba doon? Sumunod po ay stop grumbling. Ano po yung stop grumbling? Huwag laging reklamo ng reklamo. Bulong ng bulong, nagdadabog. Hindi po ba?
Parang ganito yung, bakit naman ganito? Kailang ganitong panahon na walang kami ng lugar kung saan kami magtitipon-tipon bilang magkakapatid. Sabi, stop grumbling. Kasi hindi natin alam yung plano ni Lord sa atin. Sabi ko nga po nung nakaraan, may magandang templo ang ibibigay sa atin ni Lord. Mas maganda sa dati. Kaya, tanggapin po natin kung ano pong sitwasyon po natin ngayon. Pero maniwala po tayo, meron pong magandang gagawin po si Lord sa atin po. Stop grumbling. Huwag po tayong magtampo. Huwag po tayong magdabog. Huwag na po tayong reklamo ng reklamo o anong meron po tayo sa ngayon. Tanggapin natin sa ngayon kung anong meron tayo. Kasi tiniwala po ako na hindi naman to dito matatapos. Ang sinimulan ni Lord, tatapusin niya to para po sa kanyang kalwatian. Hindi po ba? Kaya maniwala po tayo doon. John 6:43. Sabi doon, stop grumbling among yourself. Kaya sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Stop talking about people but talk with these people. Kaya sabi ko nga po, pag-usapan po natin yung ating pong kalagayan. Maganda, natutuwa po ako na marami po sa mga kapatiran po natin nakakapunta po sa lugar kung nasaan po tayo sa 4 lanes. Nakikita po nila yung kalagayan po natin doon. Nakikita po nila kung ano pa yung kulang. Nakikita pa nila yung dapat pong gawin pa. Hindi po sila nagreklamo. Ang maganda po doon, nagsasuggest po sila kung ano po dapat gawin pa. Nagsasuggest po sila kung ano dapat maging bahagi pa nila. Di ba yun ang maganda? Hindi yung reklamo ko ng reklamo. Ayaw ni Lord yun, di po tayo pagpapalayan doon. Gusto ni Lord, kung anong meron tayo, tanggapin muna natin. Kasi naniniwala po ako, pagyayamanin po ni Lord kung anong meron tayo, kung gagamitin po natin ng maayos to. Hindi po ba? Amen. Amen. Amen po doon. Amen. Amen. At sumunod, sa stop grumbling ay stop doubting. Huwag po tayong doon mag-alilangan. Huwag po tayong mag-alilangan. Amen. John 20 verse 27. Then he said to Thomas, put your finger here, see my hands, reach out your hands, and put it into my side. Stop doubting and believe. Huwag po tayong mag-alinlangan. Pag si Lord ang nagsabi, magkakaroon po ng katotohanan. Mangyayari po ang sinabi po sa atin, Lord, kasi lagi si Lord nangungusap sa atin, kasi napapakinggan niya yung ating at nakikita niya yung ating ginagawa. Amen. Okay. Kaisa po ba kayo sa ating pong layunin? Kaisa po ba kayo sa ating pong sinisimulan? Si Thomas, nagalilangan siya kasi hindi niya nakita yung hanggang hindi siya naniniwala, hanggang hindi niya nakita na ang Diyos ay nabuhay, ang si Jesus ay nabuhay, hanggang hindi niya na ipapasok ang daliri doon sa tagliran ni Jesus na tinsukan po ng sibat. Naniwala nga po siya pag nang nakita niya ang Panginoong Jesus sa mismo sa harapan niya na pinalapit siya upang hawakan yung tagliran na may butas.
pasok ang kanyang pong daliri. Kaya naniwala po si Thomas. Hindi nawala ang kanyang pag-aalilangan. Doubting Thomas. Kaya, ganun po ba tayo? Maniniwala po lang po tayo? Pag nakita na natin ang nakatayo na yung ating simbahan doon sa 4 days, dapat i-imagine pa lang, nakita natin na ibibisyon na natin. Aside po sa Haggai 2 chapter 2 verse 9, yung mas magandang templo ang ibibigay sa atin ni Lord. Di po ba? Andiyan po ba kayo mga kapatid? Dapat nabibisyon po natin, paniwalaan po natin, huwag po tayo mag-alilangan. Katulad po ni Thomas. Dapat maging buo ang ating pong pananampalataya, yung paniniwala na ang Diyos may gagawin at may gagawin sa ating pong iglesia. Amen po ba doon mga kapatid? Huwag po tayong mag-alilangan. Ang alilangan ay nagpapawala ng lakas ng loob o yung pananampalataya sa mga anak ng Diyos. Amen. Amen. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow in keeping His promises, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to repentance. Lagi ang Diyos, mayroon po siyang puwang sa buhay po natin. Sa puso niya, lagi po tayo may puwang. Lagi lang tayong hinahantay na hawakan natin, tayuan po natin ang kanya po mga pangako sa atin. Panghawakan po natin yung pangako ng Diyos sa atin na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Yung buhay na inilaan po sa atin ni Lord, yung buhay na kalugod-lugod, masagana, yun po yung pangako ni Lord sa atin. Amen po ba? Huwag po tayong mag-alinlangan. Totoo po ang Diyos na nangako po sa atin. Totoo ang Diyos na nagsabi po sa atin ito. Amen po ba? Amen po. No? Amen. Stop doubting. And last, sabi po doon, stop sinning. Huwag po tayong magkasala. Bakit po? Kasi binago na ng Lord yung ating pong buhay. Ano bang merong buhay po tayo sa ngayon? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi niya doon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Amen. Ano? Yung dati nating pagkatao, binago na ni Lord. Bigyan tayo ng bagong buhay. No? Dumating na sa atin ngayon, darating na sa atin ngayon yung bagong buhay. Darating na sa atin ngayon yung ating bagong kinalalagyan. Yung ating pong bagong lugar. Darating na sa atin. Yung bagong buhay natin na nakasalig sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag po tayong mag-alala, huwag po tayong magkasala na. Huwag po tayong paghariin sa ating buhay, yung makakapasok yung kasalanan, yung takot, reklamo, kung ano yung kalagayan natin sa ngayon. Kasi, sabi ni Lord, meron na tayong bagong buhay. Yung inalis niya sa atin, bigyan tayo ng bago ngayon. Di po ba? Yung dati nating pagkatao, bago na ngayon. Diba, tayo po ay anak na ng Diyos. Kasama na sa kanyang paghahari. Kung anong meron ng Diyos, meron tayo. Amen po ba? Yun po yun. Matthew 9 verse 17.
Neither do men pour new wine into old wineskin. If they do, the skin will burst, the wine will run out, and the wineskin will be ruined. No, they pour new wine into new wineskin, and both are preserved. Bagong alak, bagong lalagyan, bagong buhay. Kaya, parang sinasabi po nito, kasi sabi po dito sa Mark 9:70, yung bagong alak, dapat nilalagay sa bagong lalagyan balat. Pagka nilagay daw sa lumang lalagyan, sasabog yung lalagyan. Kaya yung bagong alak ay dapat nasa bagong lalagyan. Parang meron pong kaugnayan po sa atin to. Sa ating po sitwasyon ngayon. Bagong lugar, bagong buhay, bagong bahay. Di po ba? Yun po yun, no? Kaya, hawakan ko po yun na niligyan tayo ng bagong lugar ni Lord, talagang din niya, bibigyan naman niya tayo ng bagong bahay. Amen. Kung saan nakatayo yung bagong bahay, yung lugar kung saan nakatayo yung bagong bahay. Amen po ba mga kapatid? Hindi pwede yung luma doon pa rin sa bago. Hindi po ba mga kapatid? Bago, kaya lang para yung bago. Bago ng bago, araw-araw ang bibigay po sa atin ni Lord. Amen. Yes. Amen po ba doon? 1 Corinthians chapter 15 verse 33 hanggang 34. Sabi niya, do not measle, bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought and stop sinning, for these are some who are ignorant of God. I say this to your shame. No, kaya sabi doon, stop sinning. Stop sinning. Huwag na natin paghariin pa sa buhay po natin sa ngayon, yung bagong buhay na ibigay sa atin ni Lord. Huwag na natin bigyan ng puwang yung kasalanan para matakot po tayo, mangamba, magalinlangan, maniwala po tayo. Si Lord, lagi po natin siyang kasama, hindi niya po tayo iiwanan. Laging merong magandang bagay ang gagawin sa atin ni Lord. Amen po ba? Kaya, sabi po doon, hindi tayo ipapahiya ni Lord kung tayo ay naglakas loob na akupahan natin yung lugar na para sa atin. Naniniwala po ako na mangyayari yung ginawa po sa atin ni Lord, yung ginawa po sa atin, na dinala po tayo doon sa lugar na yon, at siya po yung magpapaayos, magbubuo, at patuloy papatatagin, at bibigyan tayo ng panibagong pamumuhay doon sa lugar kung saan po tayo dinala ni Lord. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Ang Diyos po natin ay Diyos ng kayusan. Amen. John chapter 5 verse 14. Ang sabi doon, see you are well again, stop sinning, of something worse may happen to you. Amen. Huwag na daw po tayong magkasala. Baka mas malala yung ating pong kasapitan. Amen po. Kaya, in conclusion, sa ating pong tinalakay, God is able, no? God is able to give us abundant life. May 7 bagay po tayong tinalakay. Di po ba? 7 po yun. Ano po yun? Stop childish
Stop childish thinking. Stop ways that do not work. Stop talking when it needs give way to others. At stop judging others. Stop grumbling. Stop doubting. And last, stop sinning. Itong mga bagay na po na pag ginawa po natin ito, inalis po natin ito, ang kahulihan po nito, yung blessing in the Lord para po sa atin. Sa ating pong kabuhayan, lagi po andoon yung pagpapala sa buhay po natin ni Lord. Amen. Amen. Maniwala lang po tayo. Magkaisa po tayo. Amen. Sige po, tayo po ay nananalangin. Siguro, tawagin po yung aking pong mahal na asawa para pangunahan po tayo sa pananalangin. Mahal ba? Amen. Sige, tayo po ay malinaw naman po na ipahayag sa atin ang mensahe po ng Panginoon natin po ni Pastor Jimmy. Patuloy natin itong panghawakan, patuloy natin maging gabay para po ang sinabi po ng Panginoon ay abundant life. God is able to give us an abundant life if we will just follow yung mga sinabi sa ating 7 pointers. So, tayo po ay dadako sa ating pananalangin. Ihanda po natin ang ating Espiritu at patuloy tayo magkaisa Yes, Lord. sa mga lugar tayo Hallelujah. naroon sa ating mga tahanan. Pagkaisahin natin ating mga Espiritu, idumulog tayo sa ating Amang nasa langit. Pagkat siya tumutunghay sa atin sa mga sandaling ito. Sige, let's pray. O Father in heaven, tuloy po kami nagpupuri, dumarakila po sa inyong pangalan. Siya nga po. Sapagkat kayo po ang Diyos na nakakabatid ng laman ng aming puso at kaisipan, Panginoon. Nakikita po ninyo ang kalagayan ng bansa po sa amin, Lord God, lalo po sa pinagdadaanan po namin ng pandemyang ito, Yes, Panginoon. Lord. In His name. Kanya-kanyang struggle, Lord, ang aming nakakaharap, Panginoon, na mga pinagdaanan po namin, pamilya, Lord God, na mga pagsubok, Panginoon, pero at the end, Lord God, nakita po namin ang pagkilos po ninyo Amen. sa buhay ng bawat isa po Siya nga sa po. amin. At tubos po namin pinasasalamatan at pinapupurihan ang dakilang pong pangalan, Yes. Panginoon. Amen, Lord. Sapagkat hindi mo binigong kahit minsan ang inyong pong mga anak na lumudulog sa inyo, Siya nga po. Panginoon. Maraming salamat po una, Lord God, sa inyo pong pinakita sa aming pamilya, Panginoon, sa paggabay po niyo sa amin, sa pag-overcome po namin, Lord God, sa pagsubok na ito na ikaw ang aming kasama, ikaw ang gumabay sa amin. Maraming salamat po sa inyo, Lord. Maging sa iba pa po namin mga kapatiran, Lord God, na dumaranas din po ng same situation. Kayo po ang patuloy na magpakita, Panginoon, ng iyong kadakilaan, ng iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa, Lord God. Maging sa aming bansa, Panginoon, na tunay nga, Lord, nakikita po namin ang mga kabi-kabila, Panginoon, pagtaas ng mga cases, Lord Yeah, God, po, Lord. ng infected, Hallelujah. Panginoon, ng virus na ito, Lord God. Lord, tunay nga, Panginoon, kayo po nakababatid, Lord God, ng tunay na sitwasyon ng aming bansa. Amen. Mula Luzon, Visayas, and Mindanao, Panginoon, we pray and we lift up to you our country, Lord God, the Philippines, Lord God. Have mercy over the Philippines, Amen, O Lord. God. Yes. Have in His mercy on name. every Filipino people, Panginoon. Tunay nga, Hallelujah. Lord, patuloy yung pakilusin ng Banal na Espiritu, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, lalo po, Lord, sa mga infected, Panginoon, ng virus na to, Siya nga Lord po. God. Tunay nga, Lord, ang himala ng kagalingan ay patuloy pagkaloob sa bawat isa, Lord Amen, God. Lord. Tunay nga, patuloy namin dinudulog din sa inyo ang aming mahal na Pangulo, Panginoon. Patuloy po siyang gabayan, patnubayan, ingatan, Lord God. At patuloy na biyayaan ng katalinuhan na Siya nga po, pumula sa iyo Panginoon. upang malaya at maayos po niya mapamunuan, Lord, ng aming bansa, Panginoon. Yes, Lord. Lalo po sa sitwasyong ito, Panginoon. Also, we are praying, Lord God, Yes. ang vaccination, Lord God, activities, Panginoon, sa iba't ibang dako ng aming bansa, Panginoon. Praying, Lord God, patuloy yung pagpalain at basbasan ng Amen, mga amen. vaccines na ito, Lord God, na ina-administer sa bawat Pilipino, Panginoon. Tunay nga, Lord, praying, Lord God, pagpalain mo nga po ito. At ito ay magsilbi, Panginoon, na siyang protection, Lord God, na as if this is your precious blood, Lord God, na patuloy na
Mag-iingat sa amin, Panginoon, sa bawat isa na administra nito, Panginoon, na patuloy, Lord God, na ito magiging protection namin mula sa virus at Yes, God. Lord. In the mighty name of Jesus. Yes, In the God. mighty name Yes, of God. Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Lord, we are praying, Lord God, maging ang bawat mga kakilala po namin, na mga kapatiran po namin, mga pamilya po namin, Panginoon, na na-infect po ng virus na to. We are praying, Lord God, the mighty moving of Siya your nga po. healing power Hallelujah. upon them, Panginoon, na patuloy, Lord God, pagkaloob mo po sa kanila, Lord, ang kagalingan nagmumula po sa inyo, Lord Amen. God. Yes, Tunay nga. Lord. At higit sa lahat, ang pananampalataya at pagtitiwala sa ilamang namin matatagpuan, O God. We are praying, Lord God, the Sanchez family, Lord God, Pina Giselle, Jesper, at Jory, Lord God, in the Yes, mighty Lord, name of in Jesus, Jesus' let name. your healing flow upon them, Lord God. Amen, Lord. At patuloy mo patatagin ang kanilang Siya nga pananampalataya po po. sa inyo, Hallelujah. Lord God. At patuloy mo nga po silang gabayan at patuloy, Panginoon, bigyan ng positibong pananaw, Panginoon, sa sitwasyong Amen, ito, Lord. Lord God. Yes. Ganon din po, Lord, sa aming iglesia, Lord God. Tunay nga patuloy po namin dinudulog at tinataas sa inyo, Lord God, ang aming mga kapatid, ang aming pastoral team, ang si Pastor Dance, Pastor Erwin, si Papa, Panginoon. Patuloy mo sinambuklo din ng inyong pag-ibig, ng inyong Yes, Lord. kapangyarihan, Hallelujah. at biyayaan, Panginoon, ng grasya mo, Panginoon, upang patuloy na magampanan, Lord God, ang nakaatang na tungkulin po sa kanila, O God. Sa pagkalinga po, Panginoon, sa iglesia ang pinagkatiwala mo po sa Amen, kanila, Lord. O Diyos. Pagpalain mo rin po ang mga kapatiran po namin, ang mga CDC members, Lord God. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, at upang maging pagkapala din po kami, Panginoon, para po sa aming Siya iglesia, nga O po. God. Patuloy din po namin dinudulog, tinataas sa inyo ang mga prayer request ng aming mga kapatid. Ang mga kapatid po namin na mga OFW, Lord God, na dapat po ay makaalis na. Praying, Lord God, your favor Yes, upon Lord. them, Panginoon, Yes, na Lord. naway ma-schedule na po ang kanilang pag-alis. Patuloy nga po, Ama, kayo po ang patuloy na gumabay, matnubay po sa Amen, kanila, Lord Lord. God. Mag-ingat Yes. po sa kanila, O Diyos. Patuloy po namin dinudulog din sa inyo, Lord God, ang bansang Israel, Lord God, na patuloy, Ama, na nagkakaroon ng hidwaan, Lord, sa Palestinian, Lord God. We are praying, Lord God, the mighty moving of your Holy Amen. Spirit, Lord Amen. God, na Amen, patuloy, Lord. Ama, na Yes. kumalinga sa inyong bayan, Lord God, sa inyong pong bansa, O God. Siya nga po. Pinagpapala po namin, Lord, ang inyong pong bansa, Panginoon, Yes, sapagkat Lord. sinabi mo po, pagpapalain mo po ang sino magpapala sa inyong bayan, Lord God. At tunay nga, Lord, patuloy kaming nananalangin para po sa inyong bansa ng kapayapaan, Panginoon, Siya nga at po. patuloy na pagkalinga at pagpapala po sa kanila, O Amen. Diyos. Siya nga po. Tunay nga, Lord, In Jesus' name. sa mga kaaganapan po, sa bagong kaganapan po sa aming bansa, ang may bago na naman pong low pressure area, Lord. Ingatan mo nga po ang bawat lugar, Panginoon, na Siya nga posibleng po. daanan nito. Hallelujah. Na inyong mighty Yes, Lord. power, Lord God, ang patuloy kumaling at mag-ingat, Panginoon. Ganon din po, patuloy namin dinudulog, Lord God, ang aming mga pamilya, ang kanya-kanya po namin mga sa buhay, extended families. Tunay nga, Lord, we are praying, Lord God, ng blood protection mo sa bawat miyembro po ng mga pamilya po namin, Lord God, at patuloy na maingatan, Ama, sa Yes, God. virus na ito, Lord God. Ingatan mo nga po, Panginoon, kami, Panginoon, sa bawat oras na aming paglabas, sa mga oras na bago sa po sa amin ay iba yung Yes, nagsisipasok pa sa trabaho. Ingatan mo po sila. Your blood covering be upon them, Panginoon. That your peace, Lord God, Yes, that your God. protection, Lord God, good health, Lord God, ay mas mapasa kanila po, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, nagpapasalamat po kami for giving us this opportunity, Lord God, na kami po ay makadulog sa inyo kahit Yes, po Lord. through virtual na activity na ito, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa bawat isa na nakasama po namin sa gabing ito. Patuloy mo extend sa bawat tahanan, Panginoon, ang inyong pagpapala, ang inyong pong pag-iingat, ang inyong po, Panginoon, gabay at patnubay, Yes, Lord God. Lord. At naniniwala po kami, kayo po ang Diyos na tumutugon, at ang aming Panginoong Jesus pa, ang siyang aming intercessor pa sa inyo, Panginoon. Panginoon, aming Ama nasa langit, maraming salamat po, Lord, sa pagdinig po sa aming mga Amen. panalangin Amen. at sa pagtugon Salamat po po. dito, Panginoon. Yes, Maraming Lord. salamat po, Lord, muli sa pagkakataong ito.
Sa iyo po namin binabalik o Diyos ang pinakamataas na Yes, papuri, salamat. pagsamba at lubos sa pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po. God bless po, mga kapatid.